Hello, shalom po sa inyo, mapagpalang kapatid sa Panginoon. Isang magandang gabi po sa lahat po ng nanonood po ng ating live Bible study po. Kamusta po kayo? I hope that everything will be okay, no? Kahit na po tayo ay naka-quarantine, no? Nasa ating mga bahay, nasa ating mga trabaho. Hindi ito yung hadlang na tayo po ay hindi makapanalangin, hindi ito yung hadlang para hindi tayo makapagbasa or makapakinig po ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos. So sa kabila ng nangyayari sa atin, sa kabila ng nangyayari sa buong mundo, ay patuloy pa rin po yung ating pong paglilingkod po sa ating pong Panginoong Diyos. At naniniwala ako sa pamamagitan ng ating mga panalangin ay sasagutin ng Diyos yung mga panalangin natin na matapos na din po itong lockdown na ito para tayo po ay makapagkita-kita na, makapag-service na rin po tayo, makapag-church at yung sa mga walang trabaho ay makapagtrabaho na din po sila, maging regular na din po yung kanila pong mga trabaho. But samantalahin po natin yung pagkakataon na tayo po ay nasa flat, nasa loob ng ating mga bahay, yung pong laging pakikinig po ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos. So sa gabing ito, ako po yung naatasan na mag-share po ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos. But before that, ay inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay manalangin sandali. Amen? So, ipikit po natin ang ating mga mata. Lord, maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa gabing ito. At muli, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng internet, ng mga live video, God, kami po ay nakakapanalangin, nakakapakinig ng iyong mga salita. At hindi ito yung nagiging hadlang upang kami, Panginoon, ay mawala sa inyo. Hindi ito yung nagiging hadlang, Panginoon, na hindi kami maging tune in sa inyo. Lord, dalangin ko po sa gabing ito na bawat salita na mamumutawi sa aking bibig ay maging pagpapala po sa lahat po ng mga nakikinig sa gabing ito, sa lahat ng mga nanonood ng live video na ito sa gabing ito. We thank you, Father God. In Jesus' name I pray. Amen. So, ngayong week na ito ay pinagdiriwang po nating mga Kristiyano ang tinatawag po natin na mahal na araw or Holy Week, no? Every year, ito po ay inaalala po natin bilang mga Kristiyano. But for us, hindi lang naman every year natin inaalala yung kamatayan ng ating pong Panginoong Diyos, kundi every day dapat inaalala po natin yung ginawa sa atin ng ating pong Panginoong Diyos. Hindi lang tuwing April or March natin inaalala ito, but every day in our life, maalala po natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, siya po ay napako doon sa krus, no? Napako po siya doon because of our sin, dahil po sa ating pong mga kasalanan. At dahil po sa kanyang pagkakapako doon sa krus, tayo po ay napalaya, no? Tayo po ay napalaya sa ating mga kasalanan. Hindi lang tayo napalaya sa ating mga kasalanan, kundi tayo po ay na-save. Na-save saan? Doon po sa kamatayan. Kasi lahat tayo mamamatay. Kasi sabi ng Romans 3:23 that the wages of sin is death. No, lahat tayo ay mapupunta sa kamatayan. Walang hanggang kamatayan. But thank God dahil ipinadala niya yung kanyang bugtong na anak para po tayo tubusin. Ganon din sa mga Israelita. Bakit meron silang Passover? Bakit meron po silang Pesa? Kasi inaalala din nila yung pagliligtas sa kanila ng ating pong Panginoong Diyos. Diba? Doon nung sila po ay nasa Ehipto, yung panghuling salot, iniligtas po sila doon sa pang-10 na plague na yon. At ano yung pang-10 na plague na yon, yung salot na yun ay yung pong kamatayan, na yung kamatayan, lahat ng mga panganay na nandoon sa Ehipto ay mamamatay. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila na sila ay magpatay ng hayop at ilagay nila sa kanilang doorpost yung dugo ng hayop. At kapag dumaan po yung
angel of death at nakita niya yung blood na yon na nakalagay doon po sa kanilang doorpost, ay lalampasan po sila ng angel of death na yon. Yung kaya po tinawag po nila ito na Passover. So ngayon din po sa atin, tayo po ay naligtas because of the blood of our Lord Jesus Christ, dahil nalinis tayo sa dugo ng ating pong Panginoon. Hindi sa dugo ng hayop, kundi sa dugo mismo ng ating pong Panginoon. Doon siya po ay nakapako doon sa krus, ay meron po siyang 7 wika, no? 7 wika na binanggit, na winika ng ating pong Panginoong Diyos. At ang unang wika po na binanggit ng ating pong Panginoong Diyos, sabi niya dun sa Luke 23 verse 34, but Jesus was saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ito po yung unang winika po ng ating pong Panginoong Diyos. Alam niyo po ba yung pong crucifixion ng mga panahon na yon, no? Kasi ito po yung parusa ng mga Romans, ng mga, kapag hindi ka Roman citizen, ay parurusahan ka ng crucifixion. Kapag ikaw naman po ay Roman citizen, parang mas madali lang yung parusa na ibibigay nila sa'yo. Yung pupugutan ka lang ng ulo, beheading. Hindi katulad ng beheading, no? Hindi katulad po ng crucifixion na talagang killing be softly ito. Yung papatayin ka na lang nga. Pero unti-unti mong parang nararamdaman mo yung sakit ng kamatayan mo, no? Unti-unti kang pinapatay. So hindi katulad ngayon na hindi katulad nung pinugutan ka o bineral ka lang, talagang isang beses lang na maramdaman mo yung sakit. Hindi katulad ng crucifixion na ito na talagang damang-dama mo yung sakit na yan. Hindi lang yung sakit, kundi yung hiya, yung shame, no? Kasi nandun na tinutuya ka, no? Ayon nga sa mga pag-aaral na kapag crucify ka, talagang hubot-hubad ka daw talaga. So nandun yung kahihiyan, talagang pinagtatawanan ka ng mga tao, nililibak ka ng mga tao. So yung ganun yung naramdaman po ng ating pong Panginoong Hesus nung mga panahon na yun. Pero sabi niya, pinanalangin niya, sabi niya, this is a prayer. Itong pong Luke 23 verse 24 is a prayer. Panalangin po ito ng ating pong Panginoon. Na sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. No? Sabi, kung titignan po natin, kung iisipin po natin, no, sa kalagayan niya, nakuha pa niyang ipanalangin. Hindi yung kanyang sarili, yung ipinanalangin niya. Di ba? Kung ikaw yung nasa bingit ng kamatayan, kung ikaw yung tinutuya, sinasaktan, pinagpipray mo yung sarili mo. Pero siya, hindi yung sarili niya, yung pinapanalangin niya. At sino yung mga pinapanalangin niya? Yung kanyang tormentors, yung mga taong nalilibak sa kanya, yung mga taong nang aalipusto sa kanya. Yun yung kanyang pinapanalangin, no? Kung ikaw ay nasa presence mind siya, di ba? Kung ikaw ay nakapako sa krus, siguro hindi mo magawang ipanalangin yung mga nanlilibak sa iyo or yung mga nananakit sa iyo. Siguro magagalit ka sa kanila. Pero siya hindi siya nagalit, wala siyang complaint, wala siyang word of indignation, wala siyang word of bitterness. Hindi siya nagsisi kung bakit siya nandoon or wala siyang regret kung bakit siya nakapako doon, kasi yung iniisip niya, ikaw at ako, yung kaligtasan mo, yun yung iniisip ng ating pong Panginoong Hesus, na kahit nasa terrible pain na siya, kahit syempre tao siya, di ba? Nakapako siya. So talagang nararamdaman niya talaga yung sakit ng pagkakapako sa kanya, na unti-unti siyang nalalagutan ng hininga. And yet, nakuha pa niyang manalangin. Nakuha pa niyang ipanalangin yung mga tao po na nanlilibak sa kanya. Yung mga tao po na nanakit sa kanya. Tayo po kaya, how about us? Magagawa po kaya nating ipanalangin yung mga tao pong nanlilibak din sa atin, yung mga taong nananakit sa atin, yung mga taong pinagsasalitaan tayo ng masama. Alam niyo po, ito pong prayer ng ating pong Panginoong Hesus, ito po is a prayer of love, no? Ito po yung panalangin ng ating pong Panginoong Hesus, no? Sabi niya, Father, in-address niya yung
inaddress niya sa kanyang father. Yung pagkatawag niya ng father, it is an intimate relationship between a father and a son. Intimate relationship, yung meron silang malalim na ugnayan bilang mag-ama. At hindi lang yun, yung pagkakatawag niya na father, hindi niya nakalimutan yung kanyang identity. Minsan kasi, di ba, nakakalimutan natin yung identity natin, tayong mananampalataya, sa panahon na tayo po ay nasa pagsubok, sa panahon na tayo po ay nasasaktan, minsan nakakalimutan natin na tayo'y anak ng Diyos. No, minsan nagtatampo tayo doon sa tatay natin in heaven, pero siya, hindi niya nakalimutan yung kanyang identity, na nandun yung father niya in heaven, na hindi siya talaga pababayaan, hindi siya iiwan sa kabila ng kanyang paghihirap. Nandun yung kanyang tatay na handang tumulong, na mag-comfort sa kanya. And sometimes sa atin, kapag nandun na tayo sa pagsubok, nandun na tayo sa nasasaktan na tayo, in pain, no, nandun na tayo sa mga ang daming mga circumstances sa buhay natin, nakakalimutan natin yung identity natin, na tayo po ay mga anak ng Diyos. And most of the time pa nga, no, diba, nagtatampo tayo sa tatay natin. Hindi nga lang minsan sa tatay natin sa langit, kahit nga dito sa lupa, diba, nagtatampo tayo, nakakagalitan tayo, napagsabihan tayo ng hindi maganda ng tatay natin. So tayo, nagtatampo na tayo sa tatay natin. And minsan ganun, nakakalimutan natin na anak tayo ng Diyos. No, anak po tayo ng ating pong Panginoon. So wag po natin kalilimutan na tayo po ay mga anak ng Diyos. Mula po nung tinanggap natin ang ating pong Panginoong Yesus, tayo po ay naging anak na niya. And ganun ang ating Panginoong Yesus. Tinawag niya na Father. Hindi niya nakalimutan yung kanyang identity, na siya ay anak ng makapangyarihang Diyos. At hindi lang yon, na sabi niya, forgive them for they do not know what they are doing. Yung pananalangin na yon, nandun yung, kasi ang ating pong Panginoong Diyos, sa kanyang pananalangin ito yung a prayer of love. Nandun yung love niya, na sabi nga niya, ito yung pinaka-greatest na utos niya, yung love na yon, na sabi niya sa Matthew 5:44, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecuted you. Na kahit ang mga kaaway po natin, dapat po pinapanalangin natin. Kaaway mo di ba? Minsan sabi, kaaway mo nga, paano mo ipanapanalangin? Kaaway mo nga, paano mo mamahalin? Pero ang Panginoon, no, yung mga tormentors niya, nagawa niyang ipanalangin. Yung mga tormentors niya, nagawa niyang mahalin. So, I hope, no, maging ganun din po tayo. Kasi mga anak tayo ng Diyos, no. Sabi nga nila, abnormal daw na, normal na mahalin mo yung kaaway mo, normal na hindi mo mamahal yung kaaway mo, normal na hindi mo ipanalangin yung kaaway mo, abnormal na ipinapanalangin mo siya, abnormal na minamahal mo siya kasi kaaway mo, sinaktan ka niya, and then tapos mamahalin mo, tapos ipagpipray mo. Yes, ang mga anak ng Diyos abnormal talaga. Abnormal po tayo. Why? Kasi ganun din ang ating Panginoong Hesus, abnormal na ipanalangin niya ang kanyang tormentors, but yet ginawa niya yun kasi why? Because He has a big heart. He has a humble heart. At maging ganun din po tayo. Kailangan kahit na tayo nasasaktan, ay magawa pa rin po natin mahalin yung mga taong nananakit po sa atin. Gaano man kasakit yung mga sinabi nila sa atin, gaano man kasakit yung mga ginawa po nila sa atin, ay magawa pa rin po natin po silang patawarin. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Marami pong nagsasabi na yung word na them, ito po ay prayers daw po ng ating pong Panginoong Hesus doon po sa kanya, sa mga Hudyo. And marami din po nagsasabi na ito ay prayers niya doon po sa mga Romans. But ito pong prayer nito na Father, forgive them for they do not know what they are doing.
kung ito po ay ipanalangin niya between Jews and Gentiles, sa lahat ng mga Hudyo at sa lahat po ng mga Gentiles, sa lahat ng mga makasalanang tao. Ito yung panalangin sa atin ng ating pong Panginoong Hesus, na tayo po ay patawarin ng ating pong Amang nasa langit. Sabi niya, for they do not know what they are doing, sapagkat hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Sabi nga po doon po sa Acts chapter 3 verse 17, sabi, no brothers, I know that you act ignorance as did your leaders. Then sa 1 Corinthians chapter 2 verse 8, none of the rulers of his age has understand, for if they had understand it, they would not have crucified the Lord of glory. And then sa 1 Timothy verse 1 to 13, even though I was formerly blasphemed any persecutors and violent man, I was show mercy because I acted in ignorance and unbelief. So sabi po dito na hindi alam yung kanilang ginagawa. Kaya sila po ay nakagawa po ng kasalanan. Pero hindi po excuse yon na hindi mo alam yung kasalanan na yon is hindi mo alam yung kasalanan na yon is hindi ka na mapaparusahan. Kumbaga, ano ba yun? Kumbaga, you are free for that. Yung pagka wala nang pataw na parusa sa'yo. Like for example, no, yung for they do not know what they are doing, yung pagiging ignorance, I mean, hindi siya excuse para masabi mo na hindi yun kasalanan. Like for example, no, hindi mo alam yung law. You don't know about the law. You are ignorance about the law, na halimbawa na bawal tumawid pag naka-red light. Pero tumawid ka na naka-red light. So, ano sa palagay mo? Hindi ka ba huhulihin ng pulis, or hindi ka ba pagmumultahin because hindi mo alam na yun yung law, na kapag nag-red, hindi ka pwedeng tumawid? Huhulihin ka pa rin, di ba? Huhulihin ka pa rin, pagmumultahan ka pa rin kasi lumabag ka doon sa law na yon. Like for example ngayon, di ba, yung mga Hudyo ngayon, no, because of their ignorance sa mga nangyayari sa kapaligiran, dahil wala nga silang TV, wala silang internet, so hindi nila alam na yung corona na yan ay nakakahawa. So patuloy pa rin po sila, wala silang kaalam-alam na nag-proclaim na yung Prime Minister nila na hindi pwedeng mag-gather ng more than 10 people, and yet nag-gather pa rin sila because wala silang alam doon sa mga sinasabi. Siguro wala silang balita, so patuloy pa rin po sila sa pagpupunta sa kanila pong mga churches to gather, no, pero hindi nila alam na nakakahawa na pala sila ng sakit. Sila na pala yung nagpaparami ng sakit na yan dahil because of their ignorance, no, wala silang kaalam-alam. Pero hindi po yun yung wala kang alam of that law ay magiging hindi na, kasi yung unang commandment ng Lord, no, because of this prayer is a prayer of love. Diba sa commandment nga ng Lord is you love the Lord your God with all your heart, with all your mind, no, yung commandment niya is yun. Hindi pala yun sa Matthew, no? Yung unang commandments niya is love the Lord your God. Tama nga yun. And then yung second commandments niya, yung pinaka-second commandments niya is yung love your neighbor. So, paano mo masasabi na you love your neighbor kung ikaw mismo ay nanghahawa ng sakit doon sa kapwa mo? So, hindi yon pagpapakita po ng pagmamahal, no? Hindi po yun pagpapakita ng pagmamahal. So, dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, matuto po tayong hindi tayo maging dapat ignorant sa law, and yet matuto tayong sumunod, maging obedience po tayo. Ito po ay bilang
pagpapakita ng pagmamahal natin una sa Diyos at pangalawa po sa ating pong kapwa, kasi yun ang ninanais po ng ating pong Panginoong Diyos. So bakit hindi excusable yung pong pagiging ignorance natin doon po sa kasalanan? Like for example, may mga ignorance po kasi na ignorance of who you are. Ano ba yung sinasabi na ignorance of who you are? Nandun yung like for example, no, hindi ka napansin noong kasama mo, no, hindi ka binati or whatever kasi hindi ka nakita. Ngayon nagtampo ka na sa kanya, nagalit ka na sa kanya. Nagagalit ka sa isang tao na hindi naman niya alam, or like for example, may nagagalit ka kasi nandun ka sa isang tindahan, tapos nagtanong sa iyo yung isang mamimili na napagkamalang kang tindera, tapos hindi ka pala tindera kundi bumibili ka rin doon, tapos nabigla ka nagalit. Ano palagay mo sa akin, tindera ba ako? Yung minsan nagagalit tayo na without knowing, yung wala namang intention yung tao, or hindi niya alam na hindi ka niya napansin, hindi niya alam na ikaw pala ay hindi tindera din doon. So minsan nagagalit tayo sa mga konting bagay na yon. And sometimes we are ignorance of our convenient or suffering. Ano ba yon? Yung pagiging ignorance natin na kung minsan natapakan lang tayo tapos nagagalit na tayo, no? Hindi naman po sinasadya ng tao. May mga taong gano'n, no? Bigla na lang sila nagagalit, no? Kasi syempre nasaktan ka na naman. So, pero tayo, natututo na rin po tayo mga Kristiyano na kung alam natin na hindi sinasadya ng ating pong kapwa, matuto po tayong magpatawad. And another thing is may ignorance po. May ignorance na tinatawag of the offender as do what is right and what is expected of him to do. Meron kasing mga tao na nag-expect tayo, nagagalit tayo sa isang tao because of our expectation. Na, halimbawa, may bisita tayo sa bahay, tapos, baga nakikituloy, kung baga ganon, and then, hindi man lang siya tumutulong ng trabahong bahay, or hindi man lang siya nagluluto for something. Syempre, nahihiya yung tao. Nagagalit tayo dun sa tanong, ano ba naman ito? Nakikitara na nga, hindi man lang tumulong dito sa bahay, kahit man lang maghugas ng pinggan, or magluto man lang. Wala naman kasi tayong instruction. Wala tayong instruction sa kanya na pwede niyang gawin, pwede na tumulong naman siya sa paghuhugas ng pinggan, or makapagluto man lang habang wala ka. So, minsan nagagalit tayo sa isang tao na hindi mo siya binibigyan ng clear instruction, no? And at the same time, nandun nagagalit din tayo sa isang tao na kung minsan may tao na gustong gumawa ng mabuti, yung intention niya mabuti, and yung naging bad yung result niya. Like for example, wala ka sa bahay, gusto ko niyang ipagluto, ipagplansya ng damit. Kaso nasunog yung damit, nasunog yung plinansya niya. So pagdating mo, maganda yung intention niya, pero bad yung result. So ano yung gagawin mo? Mapapatawad mo ba yung tao na yun? No? Bakit ka pa kasi nagluto-luto pa? Bakit mo pa kasi pinaplansya-plansya ito? Hindi ko naman sinabi na gawin mo ito, blah blah blah. But she has a good intention, and sometimes hindi po natin yun ma-appreciate. Minsan nagagalit tayo. But sa mga pagkakataong ito, no, so because of ignorance nga na sinasabi, no, dapat mapatawad natin ang ating pong kapwa, or yung mga kasambahay po natin na kakagawa ng mga simpleng bagay na ito na hindi natin dapat ikagalit. Nandun lagi yung pagpapatawad natin. Katulad po ng ating pong Panginoong Hesus na pinag-pray niya talaga, pinatawad niya yung mga tao na yun na nalilibag sa kanya kasi hindi nila alam yung pong kanilang ginagawa, no? So nandun po na lagi nandun yung pagpapatawad po natin, na nawa itong prayer na ito, itong unang 7 wika ng ating pong Panginoong Hesus, itong prayer niyan ito